Bigyan tayo ng latest update sa ongoing Southeast Asian Games. Makakausap natin live mula Bangkok, Thailand si Paolo Salamatin. Paolo, ano ang latest dyan? Yes, Meg, kasalukuyan na nga tayong may 17 gintong medalya dito sa SEA Games, and to mention also yung 32 silvers at 69 bronze medals natin. Sa ngayon, malayo-layo pa ito sa katotohanan, particularly doon sa initial target natin na 60 gold medals, or kahit man lang maabutan natin yung nakaraang campaign natin na 58 golds. Sa ngayon, marami-rami pa tayong dapat abangan ngayong araw. Kabilang na dyan ang ating Cebu Mobile Legends team natin. Alex Ayala is also playing for this morning sa singles. Gilas Pilipinas men's and women's natin, at marami pang iba. Sa sandaling oras sa mga ito ay naghihintay pa tayo ng final schedule natin ngayong araw. Saka natin sasalain kung ano nga ba yung mas mamibigat na dapat puntahan or yung mga may gold medal matches na ngayon. Meg, kausap rin pala natin si POC President Abraham Bambol Tolentino kamakailan, kung saan ibinahagi niya yung kahalagahan ng pagiging hands-on niya sa bawat sporting events dito sa SEA Games, dahil nga kailangang mabantayan yung bawat laro upang maiwasan nga yung mga di magagandang tawagan mula sa technical officials ng Thailand SEA Games, tulad na nga lamang itong nangyaring ilang sports na kinailangan pa ng iprotesta para lamang mabaliktad yung resulta, gaya lamang nung laban ni Pinay gymnast Aliyah Finnegan, kung saan dun sa initial result ay hindi pangalawa lamang siya, at yung bansang Vietnam ang nangunguna, pero matapos na iprotesta ito kasama si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carion, yun nga nabaliktad, at siya yung naging gold medalist ng women's gold finals. Paolo, gaya na nga na nasabi mo, currently nasa 6th place tayo sa overall standings with just 5 days remaining sa ongoing Southeast Asian Games. Kaya pa bang mahabol itong target natin na 60 gold medals? Lalo na dito sa mga nalalabing pang mga sporting events this biennial meet. Nakausap natin, Meg, si kamakailan si POC President Abraham Bambol Tolentino patungkol dyan. At ang sabi niya nga mismo ay mukhang mahihirapan tayo sa ating initial target na 60 gold medals. Though hindi pa natin nakikita or naaaral yung mga expected gold medals natin sa mga natitirang event per day. Pero marami-rami pa tayong mga dapat abangan. Andyan pa ang Gilas men's and women's 5x5 teams natin. Yung football Philippine team natin na kakapanalo lang kagabi. EJ Obiana is also playing din. Alex Ayala, ngayong araw maglalaro. Mga boxers natin, Yumir Marshall, Weljon Mendoro, Flint Hara, at marami pang iba, Meg and Danny. Yung about naman sa shooting events natin kahapon, supposedly, clarify lang natin, supposedly kasi 4 golds na tayo. Nagkaroon lang ng error dun sa part ng Thailand SEA Games Organizing Committee kasi wala pang official na resulta dahil meron pa silang final round na magaganap ngayong araw pa lamang. So, isa rin yan sa mga dapat nating antabayanan maya-maya lamang. Paolo, ito naman lipat tayo kay Agatha Wong. Nakuha niya yung kanyang 6 feet dito sa Wushu, kay Jijan at kay Chichuan. Ano para sa iyo yung naging standout performance niya, at ano yung sinabi niya base sa iyong panayam kung paano niya hinarap yung challenges niya throughout the competition? Actually, Meg, based dun sa naging interview natin kay Agatha kahapon, sinabi niya na every time she compete dito sa SEA Games, meron siya palaging thought dun sa utak niya na baka matalo siya, pero malakas yung kanyang mentalidad dahil nga rin dun sa nakapaligid sa kanya to help na i-maintain yung kanyang composure na nagbunga nga sa isang magandang resulta, which is yung gold medal yung gold medal niya. Paolo, pagdating naman dito kay Miss Heidelin Diaz, nakita namin na naging emotional siya sa kanyang interview dahil bigo siyang makuha ang gold medal. So, ano sa tingin mo, bakit hindi niya nakuha yung gold medal? Despite the fact that sinabi niya she did her best. Yes, oo, tama yan. Danny, sabi niya kahapon, medyo naging emotional siya kasi medyo pumuslit tayo dun sa backstage, dun sa kanilang holding area. Ang sabi niya ay medyo wala sila sa kondisyon this time. Hindi ito yung best form niya tulad nung nakita nating Heidelin Diaz
noong 2020 Tokyo Olympics, no? This time medyo nahirapan silang mag-adjust dahil nga doon sa maraming doon sa business schedule niya, nagtuturo siya, marami siyang mga priorities din. So medyo hati yung kanyang attention. Hindi katulad nung focus niya noong 2020 Tokyo Olympics. Pero this time kasi meron din siyang iniindang injury, no? Aside dun sa pagiging hindi niya kondisyon, dito meron din siyang iniindang injury. So isa rin yun sa mga naging factor kung bakit hindi niya nabubuhat or no-lift yung kanyang mga attempts. Paula, ito naman gusto ko makuha yung thoughts ni Olympic swimmer Kayla Sanchez. For me, sa kanyang debut appearance dito sa Southeast Asian Games, she is one of the best performer para sa Team Philippines sa kanyang 3 golds and 4 silvers na nakuha. Ano yung kanyang overall thoughts sa kanyang performance sa Southeast Asian Games at ano yung mensahe niya sa ating mga kababayan after her historic debut? Yes, very historic nga yung naging kampanya nito ni Kayla Sanchez, no? Sabi niya sa atin, one step at a time lang ang mindset niya na pinahiral dito. Magmula sa kanilang opening event hanggang ngayon, no? Talagang overall, masaya siya sa resulta dahil sumakto pa nga ito tumakailan sa kaarawan ng kanyang ama, kaya very meaningful at special itong kanyang pagkapanalo sa SEA Games ngayong taon. At sabi nga niya sa mga kababayan, talagang manatili lang nakatutok doon sa kanilang campaign dahil marami pa tayong aabangan sa kanila at yun nga, patuloy pa rin silang magbibigay ng karangalan para sa bansa at lalong-lalo itong ating pambato na si Kayla Sanchez. Eto, Paolo, lipat naman tayo sa skateboarding. Talaga namang nagligab ang Philippine skateboarding team dito sa ginaganap na Southeast Asian Games. I think isa to sa mga naging sorpresa para sa atin, no? Bukod sa 1-2 finish yung dalawang 11 years old na si Mazel Aligado at saka si Elizabeth Amador, sinamahan pa ng gintong medalya ni Jericho Francisco Jr. sa men's event. Ano yung sinasabi nila yung magiging future ng Philippine skateboarding matapos itong matagumpay na kampanya natin sa skateboarding dito sa ginaganap na Southeast Asian Games? Alam mo, the future is bright for Philippine skateboarding. No? Sa interview natin, very humble itong dalawang to. Lalo na ang ating youngest Pinay skateboarding SEA Games champion na si Mazel Aligado. Actually, sabi ng mom niya, hindi ito yung sport na gusto niyang simulan ni Mazel, no? Dahil cheerleading at ballet sana yung gusto nilang ipasok dito kay Mazel. Pero na-influensyan nga ito sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki hanggang sa nakahiligan na niya. Para naman kay Jericho, malaki ang pasasalamat niya kay 2020 Tokyo Olympian na Marjeline Vidal. Sabi nga niya, hindi raw sila makakapunta ngayon dito sa Thailand SEA Games, hindi rin sila makakatanggap ng mga ganitong klaseng suporta or mapapadala dito sa SEA Games kung hindi dahil kaya sa or hindi dahil sa legacy ang iniwan at itinatak nito ni Vidal. Paolo, ito naman, lipat naman tayo sa balitang basketball sa Gilas, Pilipinas na nakuha ang buwan naman ng panalo kontra Malaysia. Kamusta naman ang naging laban doon? Yes, Dani, medyo maganda yung naging simula natin, no? Yung opening rounds natin dito, yung preliminaries natin. At nakita natin yung scores nung dalawang kupunan, no? Women's and men's talagang tinambakan nila yung kanilang mga laban, no? At makikita natin doon na talagang nasa magandang kondisyon ang ating mga basketballista. At abangan natin sa mga susunod pa na araw, na malalampasan pa nila yung kanilang mga kalaban, no? Lalong-lalo ang host Thailand dahil inaasahan na mukhang malakas daw ang bansang Thailand dito. Paolo, base sa nakikita mo dyan, kapansin-pansin na madaming bata at mga SEA Games first-timers ang talaga namang bumida at humakot ng medalya para sa Team Philippines. Paano minomotivate ng kanilang team at coaches itong mga SEA Games first-timers during the high-pressure moments of the Games? Yes, Meg, ito nga yung sinasabi ko before tayo umalis ng Pilipinas, no, bago magsimula itong SEA Games. Nabanggit ko na rin ito
ito yung araw na, ito yung taon, kumbaga ito yung taon, masasabi natin, ito yung taon ng mga underdog, ano? Ito yung mga sumisibol, maraming mga sumisibol na bagong atleta. Ito yung mga, kumbaga, yung new generation of athletes, no? Dahil sobrang dami nating mga SEA Games first-timers and talagang nananaig sila lang. Lalo ito talagang yung pinakabata natin, tumatak sa ating lahat ito. Yung 11 years old na skateboarder natin, si Maisel Alegado, talagang, di ba, 11 years old, mananalo ko sa SEA Games, which is talagang napaka-impressive performance para sa ating lahat. And then, yun nga, no, in terms of dun sa kung paano sila sineset yung tone nila para bilang first-timers and manalo at manatili yung kanilang composure, yung kanilang mindset. Meron tayong mga sports psychologists, ano? Meron tayong mga sports psychologists. Bawat NSA meron yan. So lahat sila sineset yung kanilang mindset, and then bago sila sumabak eventually dito sa SEA Games, meron din silang kumbaga parang what do you call this? Acclimatization, meron silang tapering, meron silang tapering stage, no, bago magsimula yung kanilang games. So talagang itong mga atleta natin talagang hasang-hasa at ensayado. At yun nga, no, masasabi natin handa bago ang kanilang laban sa malalaking kompetisyon. Tama ka dyan, Paula. Actually, napanood ko yung interview ni Maisel at saka ni Elizabeth, itong 11-year-old skateboarders. At para sa kanila, kitang-kita mo na it's just a play. Hindi mo makikita yung pressure sa kanila. At sabi nga nila, nahahype sila sa ingay ng crowd na sumusuporta sa kanila. Samantala... Yes, tama ka dyan, Meg. Go ahead, Paolo. Yes, tama ka dyan, Meg. Tama ka dyan, Meg. Marami kasing mga atleta dito talaga makikita po yung mga bata talaga, no? At yun nga, sabi natin, talagang handang-handa na sila. Hindi natin makikita na talagang newbie sila eh. Hindi natin mahalata na kahit yun nga, no, first time nila. First time mo pala, masasabi mo, first time na nila pala. So, yung mga ito talagang handa na. Kumbaga, hinog na bago pa lang sumabak dito sa ganitong klaseng international event. Finally, Paolo, ano yung iikutan mo this day dyan sa Southeast Asian Games? Ano yung mga priority sports mo ngayon? Sorry, Meg. Ano yung mga iikutan mong sports ngayon? Ano yung mga nasa listahan mo na priority na pupuntahan mo for this day? Sa ngayon, no, tulad nga ng sinabi natin kanina, naghihintay pa tayo ng mga schedules natin today. Medyo maagaga pa kasi ngayong araw at medyo inaayos pa yung mga assignment namin today. Pero ang balak natin today puntahan is yung laban ni Alex Ayala, no, first singles match niya for today, no. So abangan natin yan, pagbibigay tayo ng update dyan. Ayan. Ayan, maraming salamat, Paolo. Salamatin live from Bangkok, Thailand. Siguradong marami ka pang update na ihahatid sa susunod.